Hindi kayo nag-iisa. Ito ang mga kataga ni US President Joe Biden sa pagtatapos ng kanyang half-day visit sa bansa ng Israel. Sinabi din ni Biden na ang mga insidente na ginagawa ng Hamas terrorist group tulad ng mga panggagahasa, pagsunog sa katawan ng ilang mga sibilyan at pamumugot ng ulo ay isa nga talaga umanong napakadahas ng mga hakbangin na siya din ngang nagpapaalala sa mga gawain na tulad sa grupo ng mga ISIS na wala ngang kahit anumang pwedeng ikatwiran at wala din umanong excuse para sa lahat ng mga ito. Kasabay ng matatag na pangako ng Pangulo ng Amerika na ang mundo ay hindi na lang umano hahayaang maulit muli ang matinding mga pangyayaring ito, ay tiniyak din nga ni Biden na ang dapat talagang maging pinaka-high priority ay ang pagpapalaya at ligtas na pagbabalik ng lahat ng mga Israelita na hinostage ng Hamas nitong Oktubre 7. Kaugnay pa din sa update na ito ay tiniyak ng Pangulo na sigurado nang mag-uumpisa nitong araw ng Biyernes ang ukol sa humanitarian aid para sa Gaza sa pamamagitan ng pagdaan nito mula sa bansa ng Egypt. Ang progresong ito ay bunga ng isang agreement sa pagitan ng ngayoy presidente ng Ehipto na si Abdel Fattah al-Sisi at nang dahil na rin sa pagpapapayag ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na padaanin sa Rafah crossing ang mga paparating na assistance para pa rin sa Palestina. Sa ngayon ay tinatayang nasa 200 na mga trucks at nasa 3,000 tonelada ng ilang klase ng mga aid o tulong ang siya nangang ipinosisyon sa bahagi ng Rafah crossing. Pero sa kabila nito ay nilinaw din ng mga opisyal na hindi pa rin pinapayagan sa ngayon ang pag-e-evacuate ng mga tao mula sa Gaza sa pamamagitan ng pagdaan sa nasabing crossing. Ang kadahilan ng iyon ay sapagkat para na rin maiwasan ang magiging takot ng panig ng Cairo at isiping gamitin nga iyon upang kupkupin ng kanilang bansa ang ilang mga refugee na manggagaling pa rin mula sa Gaza. Samantala, sa ilan pang mga updates ay meron nga muling inatake ang pwersa ng mga Israelitas laban naman sa ilang infrastruktura na nasa Lebanon at pinaniniwala ang pag-aari ng grupo naman ng mga Hezbollah. Tahasa namang inamin ng IDF na talagang ang pinatamaan at winasak nila ang naturang mga target, partikular na ang ilang military observation posts na kung saan ay sinasabi din ngang ang siyang lugar na mismong pinanggalingan ng isang pagtira ng isang anti-tank missile patungo naman sa northern town ng Rosh Hanekra. Pero bagamat inamin ng Tel Aviv ang pangyayari ay dumepensa naman ang kanilang panig at sinabing ang aksyon nga umanong iyon ay bilang retaliation lamang laban naman sa mga mas naunang isinagawang pagtira ng mga Hezbollah laban sa teritoryo pa rin ng Israel nito lamang nakaraang mga araw.